morning, young people. Let's all stand. Hallelujah. Let's declare our faith through this powerful song this morning. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Jesus. Glory to you, our Savior, our healer. Hallelujah. Oh, we thank you for this wonderful morning, oh God. We thank you, Lord, for this new day, oh God, to experience your faithfulness sa mga buhay namin, Panginoon. At patuloy, Lord, naniniwala kami, Banal na Espiritu, na kanina ka pa kumikilos, kanina ka pa may ginagawa, Panginoon. At patuloy, Panginoon, naniniwala kami and we declare, O God, that your presence, Lord, ay patuloy, Panginoon, isa-saturate ang araw na ito, Panginoon, ang mga puso, Lord God, ng bawat kabataan, Panginoon, na naririto. Maraming salamat, Lord. At patuloy, Panginoon, we declare your wisdom, O God. We declare your anointing, Lord. We declare the knowledge, O God, na patuloy mong ini-impart, Panginoon, sa bawat isa. Lord, sa lingkod mo, Panginoon, na maghahayag ng iyong salita, O God. Lord, naniniwala kami, Panginoon, that this word, this message, Panginoon, na marireceive namin sa umagang ito, ay patuloy na magiging sandata namin, Panginoon. Hindi lamang sa araw na ito, O God, kundi sa mga susunod pa, Panginoon, na araw ng aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Wala kaming gagawin, Panginoon, kundi ibibigay namin ang mataas na papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to our King Jesus. Hallelujah. Once again, pakibati mo na walang katabi mo ng isang magandang umaga. Magandang umaga. Amen. Truly, this is a wonderful morning. Amen. At patuloy, let's continue to give praises to the King Jesus. Amen. Are you ready, young people? Amen. Truly, patuloy na walang imposible sa Panginoon. Amen. Come on, church. Awitan natin ang Panginoon. Hallelujah. Come on, let's sing. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible for you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I live in my faith. Come on. Nothing is impossible. Impossible to you, King Jesus. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel.
believe, I believe. I believe, I believe in you. Come on! I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. But you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, God. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe, God. I believe, I believe in you. Hallelujah. Oh, hallelujah. We believe in you, Lord. We believe in you, Jesus. Hallelujah. Truly, Lord, nothing is impossible for you. Truly, when we believe, everything changes. Lahat nagiging posible. Kung akala natin mahirap, nagiging magaan dahil kasama natin ang Panginoon. And today, young people, let's enjoy this opportunity to worship and to give thanks to the Lord for all the things that He has done at gagawin pa niya sa buhay natin. Oh, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, we acknowledge your presence. Holy Spirit, move. Gawin mo ang nais mo sa umagang ito. Because all we want to do, Lord, is to worship you. Oh, thank you, Lord, for your presence. The joy of the Lord is in this place. Let's rest in His presence. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, Lord. We worship you for who you are, oh God. Forever, Lord, we will give you praise. Forever, we will worship you. Forever, Lord, ipagsisigawan namin, Panginoon, na mahal ka namin. Oh, we love you, Jesus. We love you, King Jesus. Oh, we thank you, Lord, for this day. Hallelujah. Come on, young people, let's worship the King.
whisper my own love song. With all my heart I sing. For you, my dad and king. I live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity. Oh, how I'd open up when I need your love. How far you would come if ever I was lost. You said it all fell for me. This undying love that you showed me to the cross. Lord, we will be with you. Oh, we love you, King Jesus. We love you. Hallelujah. How wide you open up your arms when I need your love. How far you would come if ever I was lost. You said it all, you feel for me. This undying love that you showed me to the cross. Let's worship the King. I worship you, my God. I worship you, my God. And I love you. And I love you. Forever I will sing. Forever I will be with
Panginoon. I could sing of your love forever. With your loud voice, young people. I could sing of your love. Forever, I could sing of your love. Forever, I could sing of your love. Forever, I could sing of your love. Forever. Oh, we could sing of your love forever, Lord. Your love that is unfailing. Your love that is matchless. Your love that is unconditional. Oh, we thank you, Lord, for loving us. We thank you, Lord, because of who you are, Panginoon. Oh, forever, Lord, we will worship you. Forever, Lord, we will praise you, O God. Hallelujah. We thank you, Lord, for allowing us to experience your fullness, Lord. Salamat, Panginoon, Banal na Espiritu. Maraming salamat sa iyong presensya na kanina pa namin nararanasan sa lugar na ito. Hallelujah, Lord. We will enjoy this day, O God. We will enjoy worshiping you, praising you, Panginoon. At patuloy, Lord, we will bring back to you all the highest glory, all the praises, all the honor. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning. Wala yatang ano. Nasa ano pa, naiwan sa gemasan. Yung mga kausap ko. Good morning. Itutunduya pa itong metong, ne? Lahat ng masakit ang katawan, magsabi ng amen. O, gusto nyo yan, ha? Baka sabihin nyo, Kuya Sam kasi puro sports fest. Gusto nyo yan, eh. Pero, at least yung sakit ng katawan nyo may dahilan. Tama ba? Hindi yung masakit lang yung katawan dahil sa wala. Hindi naman sasakit yung katawan nyo kung hindi kayo nag-Chinese garter kahapon, kung hindi kayo nag-volleyball, nag-basketball, or whatsoever. But at the end of the day, I believe with all my heart that everyone have enjoyed yung last 2 weekends natin sa church. Tama ba? Tama ba? Parang dito lang yung nag-enjoy. Paano yun naman yung nandun at saka yung nandito sa gilid? Malungkot ba kayo kasi pasukan na bukas? Ha? Sino dito yung excited kasi papasok na sila bukas? Tingnan nyo? Tinagtanong ako, malungkot ba kayo? Hindi po. Hindi sila malungkot, hindi rin kayo excited. So nonchalant kayo, no? Parang ay, okay lang kahit kahit papasok, kahit hindi papasok. Lahat ba nag-enjoy sa sports fest? Gusto nyo bang mag-sports fest ulit next year? Gusto nyo?
Nasaan yung mga team Mark dyan? Masaya kayo ngayon, no? Congratulations. Pero next year, dahil kasi ngayon, di pa namin alam nila Pastor Jing kung sino yung magagaling maglaro. Wala pa kaming idea kahit kahit katiting eh. Alam namin yung iba, pero yung ibang nag-shine like sino ba dito? Si Majoy, marunong pala mag-serve. Or I mean, yung mga ibang youth na hindi namin alam na meron palang hidden talent sa sports. So next year, ibabalance talaga yung team. No, gusto niyo yan. Kaya lang, Team Mark, maghihiwa-hiwalay kayo. Pero gusto niyo next year ulit may sports fest. Sige, paghahandaan namin yan, no? Ha? Sa bakasyon. Tataon natin ng bakasyon para wala kayong mga pasok. No? At para naman dun sa mga hindi naka-attend dahil naglalaba. Nandyan ba siya? Nasaan siya? No? Or merong mga ibang mga agendas, no? Sayang hindi kayo nakasama, but we look forward on seeing you next year. No, as part of this 4 teams. Again, next year, bakasyon. Alam ko March yata. Kasi parang gradually ibabalik yata sa summer yung bakasyon ninyo. Tama ba? So let's pray for that. But before we start, no, daming bago. I just want to, before tayo mag-proceed sa preaching ng giving, I just want to formally welcome, kasi hindi sila formally na welcome no? I just want to formally welcome these newcomers na naging bunga ng ginawa nating pagpapagod for the last 2 Saturdays. Sige, palakpakan niyo si Lord, no? This is the reason why we do what we do. No, we don't just do what we do for entertainment purposes. Lahat ng ginagawa nating pagpapagod para sa church, of course, the primary goal is to really win souls. Everybody say win souls. Ano ibig sabihin yan? Sinong hindi nakakalam ng ibig sabihin ng win souls? Ha? Wala bang aircon dyan? Okay, I just want to formally welcome these people. Can you stand up kapag natawag yung pangalan ninyo, no? Pag titiktokin namin kayo dito sa harapan. Hindi, tayo lang kayo dyan sa kinatatayuan nyo. Ay, sa kinatatayuan, sa kinauupuan ninyo. Andre Tambis. Sino si Andre? Ito, yung Team Macho. Yung magaling mag-basketball. O, wag ka munang upo, ha. Vincent Leasing. Sino si Vincent? Ito. Team Macho ka din, no? Oo, nanghiram siya ng bola sa akin kahapon, Si Aldrin Tambis. Team Mark. Rafael Rivera. Luke, no? Tama ba? Team Luke. Kenneth Chan. Ito, hindi na siya bago sa atin. Nakikita natin, anak ni Bebe, no? J. Lord Quiros. Ayan, yung lumilipad kahapon sa Chinese Garter. Taga-mapalad yan, taga-mapalad. Venice Dufale. Ganda ng pangalan niya. Taga-mapalad din, anak siya ng isang member natin doon sa Mapalad. Yung umaattend dito, kung kilala niyo yung maliit na babae, si Ate Jing. Tama ba? Ang ganda ng pangalan, Venice Dufale. Ha? Wait lang. Excited kayo Save the best for last. Wait lang. Tatawag din kayo lahat. Wait lang. Si Jonel Marcelo. Ayan, naka-attend na siya ng midweek natin, pero first timer siya sa youth service. And then, si CJ Magalang. Lagi natin nakita yan, ganyan lang siya kaliit no? Nadala siya dito ngayon, nagre-receive na ng mga serve ni JC. And last but not the least, masyado kang maraming fans, si Redrick Velasquez. Sino? Meron pa ba akong hindi natawag? Ay, si Rose Ann last week Na-welcome na siya last week. So, yung this week, masyado excited yung asawa ko So,
Ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Welcome. Welcome sa youth service. So, Gemasan Cuties. Si CJ. Alam ko, halos lahat sa kanila mga grade 7 and above. Tama ba? So, you're no longer part of the children. No? Dito na kayo kasama dahil yung range ng edad ninyo, sakop na ng youth. So we welcome you, we formally welcome you to youth ministry and also these people, J. Lord, Denise and Jonel. So welcome sa youth service. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Sige, pwede na kayo umupo. And we look forward on being with you for the next months, coming months bago matapos ang 2024. Alam nyo ba, nagsimula na yung countdown. 150 days na lang Pasko na. Today. Nakita ko lang sa newsfeed ko eh. Di ba? Next week niyan may sumisilip na. Kilala ito ang sisilip. Next month, may sumisilip na. Kasi bare months na. Nagulat lang ako, parang kaka-perform pa lang ng choir dito, tapos 150 days na lang, Pasko na agad. No? So napakabilis ng panahon. And this new people that we just welcomed. Wait, na-welcome ba sila, Shan? Ha? Sila Mark? Na-welcome ba sila? Na-welcome sila? Okay, kala ko hindi. So, this new faces that we are witnessing right now are, we're very blessed. Tama ba? We're very blessed that every Sunday meron tayong bago. Amen. Do you feel blessed that you belong here? Sino dito yung masaya kasi kasama siya ng part siya ng youth ministry? Hallelujah. Bigyan niyo ako ng head count yung mamaya, no? Mga officers, kung ilan kayo today, ha? And then, So welcome again, mga bago nating kasama. Before we proceed sa ating message, let me just preach about giving. Sino dito yung handa na magbigay sa Lord? Sino dito yung handa na magbigay sa Lord? Let's open our Bibles in 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Ako dito, may nakatayong naka-white dito sa gilid eh. 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Pwede ba nating basahin sabay-sabay? In 3, 2, 1, go. Sabi dyan, give thanks in all circumstances. Anong ibig sabihin yan? In Tagalog, what? Matuto tayong magpasalamat kahit anong sitwasyon meron tayo sa buhay. Hindi ba yun yung sinasabi niya? For this is the will of God in Christ Jesus for you. Did you know? Short trivia lang. That scientists say, hindi ako nagsabi scientists say that consistently donating part of your money or time actually makes you a more grateful person overall. Ang sabi ng scientists sa pag-aaral nila, whenever you give, either it's financial or you give your time to someone else or to some place or kung kahit kanino man yan, you're actually, it's transforming you to become a much more grateful person. Ibig sabihin, kapag napapractice tayo sa pagbibigay, napapractice tayo sa pagbigay sa Panginoon or sa oras natin, mas nagiging mapagpasalamat tayo. And researchers have also found out that practices like tithing build up gratitude muscles in our brains. Practices like tithing build up gratitude muscles in our brain. Ibig sabihin, parang nasasanay tayo dun sa ganung klase ng pagbibigay. If you are scrambling, di ba ang binibigay natin sa Lord every Sunday is actually our 10%. Everybody say 10%. 10% of what you received the whole week, let's say nang papasok na kayo, binigyan ka ng nanay mo, ang baon mo 5 piso or 10 piso,
Yung piso, yun yung tithes. Tama ba? Para doon sa mga bago. Ulitin ko Halimbawa, binigyan ka ng 10 piso ng nanay mo. Itong buong linggo na to, naka-receive mo sa kanya 10 piso. Yung piso, which is the 10%, is your tithes. Yun yung ino-offer natin sa Panginoon. Can I hear an amen, young people? No? If you are scrambling to set aside 10% of your earnings for the church each month, you actually become extra aware of the ways God provided for your needs. Sino dito yung pagka-start ng linggo, tinatabi niya na agad yung 10%? Yung tithes niya para kay Lord. Actually, ang sabi dito, kapag ginagawa daw natin yun, mas nagiging aware tayo dun sa mga bagay na ipinrovide ng Panginoon. Kasi aware ka Ay, ito yung natanggap ko. Ito yung 10% ko. Kung 100% siya, ito pala yung natanggap ko sa buong linggo. Ito pala yung blessing na natanggap ko sa Panginoon. Ikaw, masyashock ka na lang. Di ba meron tayong ginagawa dito sa finance, sa buong church? Ano ba yan? Every 6 months ba yung pagbibigay ng O every quarter, nagbibigay ng parang maliit na resibo yung finance sa mga members ng church. Yun yung resibo na yon contains the actual amount, yung total nung naibigay nating tithes for the whole quarter. Let's say January to March. Sa March, bibigay sila ng finance, ng resibo, and then magugulat na lang karamihan sa atin kasi ito pala yung naibigay ko. Ganito pala kalaki yung na-receive kong blessing kay Lord. Etong last 3 months na to. And gratitude starts overflowing because generosity keeps your eyes open. Ulitin ko Gratitude starts overflowing because generosity keeps our eyes open. We see that all we have comes from God, not just our own smart thinking. Sino dito yung naniniwala na lahat ng meron siya galing sa Diyos? Lahat ng meron tayo galing sa Diyos. Tama ba? Sabi nga nila, di ba? Even your own life, kahit sarili mong buhay, hindi mo yan pagmamayari. Hello? Lahat. Grateful hearts have the power to heal hearts that are burdened with worries or sadness. Alam niyo ba, ang tithing daw is parang pruning. Sino dito yung familiar sa pruning? Pruning. P-R-U-N-I-N-G. Pruning. Sa mga mahilig magtanim, no? Whenever they prune something, let's say a plant or a vine, meron mga stems na talagang intentionally kinakat nila. No? Pinuputol nila hindi dahil gusto nilang, kumbaga, mamatay yung halaman, no? They prune the stems or the vines so they can actually produce more stems. Mas maging marami yung magiging bunga niya. At yung mga pinuputol na yun, yung mga hindi magandang part ng plant. Tithing is just like pruning. No? Sabi dito, it's almost like how pruning trees and flowers make them grow even better the next season. And by cutting off part of our income, di ba? Tithing is cutting a part of your income kasi yung 10% binibigay natin sa Panginoon. So it's like pruning the 10%. Nakakasabay? Kasi you receive 100 pesos, pinrun mo yung 10%, which is 10 pesos. You're cutting off a specific amount of your income and you give it to the Lord. By cutting off part of our income and time to bless other folks, gratefulness sprouts up in our spirits like mustard seeds into huge branches providing shelter. We cut off a certain amount sa income natin, pinagkakaloob natin sa Panginoon. And then later on, you will see, you will realize, no, nagmamanifest na lang, branches coming out of you. Fruits coming out of you na ikaw mismo hindi ka makapaniwala. This is the abundant source or abundant blessing na pinagkaloob sa iyo ng Lord. Why? Tithing. And so it turns out that consistent tithing clears space for joy to stretch out. Ulitin ko it turns out that what? Hindi lang siya tithing. Sabi, consistent. Everybody say consistent.
consistent tithing. Ano ibig sabihin ng consistent tithing? Alang patad. No? Tuloy-tuloy. Hindi yung, ay, okay ka ngayon, tapos sa susunod, hindi na, tas okay ka na naman, tas okay ka na naman. No? Ang sabi ng Bible, consistent tithing. Are you ready to give? Sige, tayong lahat, and let's pray for your offerings. Let's pray. Sige, hawakan mo yan. No? 10% na yan. Ano yung pagkakalo mo sa Panginoon? Let's pray. Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat sa panibagong pagkakataon, Panginoon, para kami makapagbigay sa iyong ministeryo. We offer this with all our hearts, Panginoon, and we want to obey your word and we love you. We thank you for all the blessings na aming natanggap sa nakalipas na isang linggo, Panginoon. At patuloy na pinaniniwalaan namin, Lord God, na lahat ng bagay na ano ang meron kami, Panginoon, ay galing sa iyo. And it's only natural for us to give what is due for you. And just like pruning flowers and trees, Lord, we prune certain amounts of our income, Lord, para ibalik sa iyong ministeryo. And we know, Panginoon, that by doing this, we are actually establishing a heart that is always grateful, no matter what circumstances we may face. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kabataang ito. I declare blessing upon blessing sa bawat isa sa kanila abundantly. Holistic blessing, Panginoon, sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga pamilya, in the mighty name of Jesus. Maraming salamat, Lord. We give you all the glory and honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Jasper, gusto yata umiyak ako eh. Ayaw pa tanggalin yung BGM eh. No? Yan. Nagtanong ako kanina, sino na dito yung excited pumasok bukas? Mayroon bang na-move sa Pampanga? Kasi di ba yung ibang areas na binaha, minove ang pasokan nila ng August 5? Sa atin dito, July 29 pa din. Ulitin ko, sino dito yung excited ng pumasok bukas? Be honest. So, dalawa lang. So, yung ibang malungkot pa. Ay, hindi pa sila, parang, ilang months yung bakasyon ninyo? Meron bang months? Mga high schoolers, gano'ng katagal yung naging bakasyon nyo this year? 1.5? No? And then the rest of you are opening their classes on August 5. Tama ba? The rest. Yun na ba yung pinaka-late? O meron pang mas late sa August 5? Sana all, ne? Meron pa bang mas late sa, August 5? Ngayon naman, mga empleyado, mga working peeps, wala tayong ganyan. Wala tayong bakasyon. The reason why I'm asking this is because today's message is about embracing new beginnings. I want to encourage you today, that this coming season na papasokin ninyo, whether you're a freshman in college, a freshman in high school, you just got employed, kaka-hire lang sa'yo, or maybe some of us are still waiting for opportunities, then I would like to encourage you today that new beginnings, the Lord has a lot in store for you. And you don't have to be stressed out kasi di ko na naman kilala yung mga kasama ko, ibang mukha na naman. Panibagong pakikisama na naman. Ibang teachers na naman, ibang schedule na naman, eto pa, ibagong school. Meron ba sa inyo na-excite nung mag-a-attend na kayo ng bagong school? For the last 4 years, at kayo kamba. Tapos, all of a sudden, this coming semester, Chuladel. Sana ka?
Chula Holy Child. And then, ito namang mga matagal na nasa exact, na panibagong school naman. Merong a-attend ng Dabsu, merong Holy Cross, may Assumption, or whatsoever university yung a-attendan nyo dito sa Pampanga. Meron ba sa inyo na-excite that this coming school year bago yung school ninyo? Wala. Seryoso? Kahit kayong mga senior or sophomore na sa college, nung bang magpa-freshman kayo ng college, hindi kayo na-excite na lilipat kayo ng school? Ha? Kasi ako nung college, nung pagka-graduate ko ng high school, lilipat ako sa Manila kasi doon ako nag-college. Excited ako. Pero at the same time, kinakabahan. Kasi nga, anong malay ko paano mabuhay sa Maynila? Dito ako lumaki. No? At least yung iba lilipat lang ng bayan, pero Pampanga pa din. No? I remember when I was in college or my first year in college, wala akong bakasyon. Pagka-graduate ko ng high school, I went straight to the university kasi nga part ako ng scholarship program ng gobyerno. So I need to attend this SOEP, Summer Orientation Enrichment Program. Kapisado ko pa eh. Ang ginawa namin doon for the last 2 months is nagsimula na kaming mag-aral. Kasi ang gusto ng DOST, advance ang mga scholars pagdating sa academics. Ayaw nila nung kasabay nung lesson. Hindi, gusto nila pagpasok namin, alam na namin kung ano yung tuturo. Ganun sila kalupit. So for the last 2 months nang wala akong bakasyon, nandun ako sa university, nag-aaral na kami, pero hindi pa siya counted. Hindi wala pang grading system. Kumbaga, pin-repair lang kaming mga scholars. So during April, May, nandun ako sa Manila, wala akong bakasyon, wala akong kasama, ako lang mag-isa, nagdo-dorm. Naalala ko yung first 2 weeks ko, umiiyak ako. Gusto ko nang umuwi. Totoo. Sabi ko sa papa ko, ba't kasi dito mo pa ako pinasok eh? Seryoso, nagpapauwi ako. Kasi nga, hindi ko kilala yung mga kasama ko. Tapos yung mga kasama mo pang scholar, mga weird. Mga genius, no? Hindi naman ako genius. Tinuturo pa lang. Alam niyo yung pre-test? Di ba kapag kakapasok ng semester, meron kayong pre-test to gauge kung hanggang saan yung alam ninyo? Tama ba? So, mga college peeps, expect nyo na yan. Pre-test, 1 hour, puro math, kasi nga engineering eh. Puro math subjects. May mga calculus na. Kasi nga, pre-test eh. Hindi naman kung ano lang yung tinuro sa amin nung high school. Pre-test, so lahat ng tatalakayan for the whole college years namin, nandun lahat sa pre-test. Magpo-45 minutes na lang ako pa nga sasagot. Kasi ganun siya kahirap. And then later on, 45 minutes, wala pa ako nasasagot, no? 15 minutes after ibinigay yung test paper, meron ng 2 tumayo. Yung 2 tumayo na yun yung mga nag-top sa ECE board exam noong 2012, 2013. Buong Pilipinas. Yung tumayo na yun na 2 na yun, magkaklase sila. Science High School sa Manila. After 15 minutes pagkabigay ng test paper, tumayo sila. Tapos sabi nila, tapos na po kami. Sabi namin magkakatabi, naghula lang yung mga yan. Ganun kami kabiter. Kasi 15 minutes after bigay ng test paper, tapos na nila. Nanghula lang yung mga yan eh. Sabi, ang bilis nila eh. Kasi pre-test lang naman yan, wala namang grading yan. Sigurado, binilog lang nila yan kung ano gusto nilang bilugan. Kinabukasan, pag-announce ng scores, 1 lang yung mali, 2 lang yung mali. Lalo ako na-depress. Kasi nga ako lang mag-isa doon, tapos wala akong kasama, nagpapauwi talaga ako. First 2 weeks in college. Why? Kasi bagong environment, bagong na namang mga kaklase. Maybe some of you
are feeling the same way. No? Kuya Sam, magbo-board din ako. Te-text na lang kita pag naiiyak na ako, no? Share mo naman sa akin kung anong ginawa mo nun. Wala. Wala naman akong choice eh. Hindi naman ako pwedeng umuwi. Kasi Manila yon, ang mahal ng pamasahe. No? And then some of you here, bagong trabaho. Mga ka-workmates na hindi mo kilala. Alam niyo kayo mga estudyante, ang goal nyo ngayon is, sana matapos na ako makapag-aral. Yun namang mga working peeps, sana nag-aaral ulit ako. Sana nag-aaral na lang ulit ako. Totoo. Why? Bago. Everybody say bago. Our text for today, dito tayo huhugot, no, ng encouragement, is in Isaiah chapter 43, verse 16 to 21. Again, Isaiah 43, 16 to 21. Let's read. Thus says the Lord, who makes a way in the sea, a path in the mighty waters, who brings forth chariot and horse, army and warrior. They lie down, they cannot rise. They are extinguished, quenched like a wick. Remember, not the former things, nor consider the things of old. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. The wild beasts will honor me, and the jackals and the ostriches, for I give water in the wilderness, rivers in the desert, to give drink to my chosen people. And last verse. The people whom I have formed for myself, that they might declare my praise. So this is written by Prophet Isaiah, no? These verses speak of the Lord's ability to make a way in the wilderness and rivers in the desert. Anong ibig sabihin nun? Etong binasa nating mga talata na to galing sa Isaiah is showcases yung ability ng Panginoon na gumawa ng daan sa ilang or rivers in the desert. Meron na ba kayong nakitang body of water sa kalagitnaan ng disyerto? Oasis, Kuya Sam. But I'm talking about yung natural. I mean yung, may nakita na ba kayong, ano kasi Tagalog na river? Yung ilog, sapa, in the middle of the desert? No. Hindi siya natural. Kasi in the desert, pag sinabing disyerto, anong nararamdaman doon? Mapali. No? Kaagad kang madidehydrate kasi walang source, walang any water source. Tama ba? Pero ang sabi dito ni Isaiah, ang Lord has the ability to make a way in the wilderness. Pag sinabing wilderness, yan yung mga parte ng buhay natin na mga na-challenge tayo talaga. No? Wilderness ilang. Or rivers in the desert. And they assure us that God is constantly working, bringing forth newness and vitality even in our most barren and desolate seasons. And today, I would like to share 3 points on how you can embrace this new season na paparating sa inyo. And it's not just specific for students, it's not just specific for professionals, or it's not just specific for people who are still waiting for their God-given opportunities. It applies to every one of us. Again, 3 points on how you can embrace new beginnings. Number 1, simulan na natin. Remembering God's past faithfulness. Ulitin ko remembering God's past faithfulness. Doon sa first part nung binasa nating text in Isaiah 43 verse 16 to 17, pwede ba nating basahin ulit yon? 16 to 17. Galing lang doon sa doon sa verse, yan. 16 to 17, basahin natin siya ulit Thus says the Lord, who makes a way in the sea, a path in the mighty waters,
who brings forth chariot and horse, army and warrior. They lie down, they cannot rise. They are extinguished, quenched like a wick. In this passage na binasa natin, yung 16 to 17, God addresses the Israelites. Sino dito yung nakakaalala pa dun sa freedom story na series natin? Yung Our Freedom Story, naalala niyo yun? No? That was months ago. But if you listen to dun sa series na yon, no, about, kilala niya po yung Moses. Moses, kilala niya. Yung mga, ano natin, gemas and cuties. GC, ne? Kasi dami nilang fans, eh. Kilala niyo si Moses. Si Moses yung pumatay ng higante, ne? Nasaan yung mga Sunday school teacher na mga to? Singkanan de pa yung Moses may kamaten, eh? Opo. Hindi, ano lang sila, pagod lang sila, pagod lang. Lalo na yung si Redrick, pagod dyan kahapon, eh. Si Moses, siya yung humati ng dagat. Bit niya sa likod niya yung mga Israelites, mga Israelita. Millions of them. Kasi nga, umalis sila sa bayan ng Egypt, pinalaya sila ng Lord. Ang pangako sa kanila ng Panginoon, hindi na kayo maghihirap, hindi na kayo magiging alipin. Aalis kayo dyan, no? Aalis kayo dyan, dadalin ka kayo sa isang bagong lugar. Bagong bansa na may tuturing na nyong sa inyo. So, ang ginawa ni Moses, kumuha siya ng bato, nilagay niya sa tirador. Opo. So, ang ginawa ni Moses, no, kinalaban niya si Pharaoh, tama ba? Kinonfront niya, and then sabi niya, palayain mo ang bayan ko, and then dumating yung mga salot, etc., etc., masya siya buntok kay Pharaoh, until such time, na wala na siya nagawa. So, they fled Egypt. Ano ba yan? Nagugulat ako, ah. They fled Egypt, bit niya yung millions of Israelites, mga kababayan, mga kalahi niya. And during that series, yung Our Freedom Story, alam natin yung nangyari. No? Nakarating sila sa Red Sea, and then wala na silang ibang dadaanan. Anong ginawa ng Panginoon? Hinati ng Lord ang dagat. O balo yun niya kanyan, GC. Doon sa binasa nating passage, God addresses the Israelites kasi Isaiah na to, eh. So tapos na. No? Hindi na panahon ni Moses, patay na si Moses. This is Isaiah ang sumulat. So bakit inulit-ulit ng Panginoon kung ano yung ginawa niya sa mga Israelites during that time? Di ba kayo nagtataka? God addresses the Israelites reminding them of His miraculous deliverance from the hands of the Egyptians. Ano nga yung point number 1 natin? Basa. This is the reason, this is one of the few things na nakakalimutan natin mga Kristiyano. Whenever we struggle, whenever we face something sa mga buhay natin, na ikaw mismo, alam mong pinagdaan, nalagay ka na sa ganyang sitwasyon. Tama ba? Yung iba sa atin, paulit-ulit na lang yung na-experience natin. Unang-unang isa siguro sa mga dahilan doon, masyas ka buntok. No? You never learned the lesson behind why you're experiencing this and that. Hindi ka natuto. Parang sa school, pag hindi mo naipasa ang grade 5, you need to retake. Balik ka ng grade 5 ulit next year. One of the reasons why some of us are facing the same situations as every now and then is because we never learn. Masyasta mo buntok. Kaya parang nagtataka ka na lang, parang pinagdaanan ko na to. And then some of us, no, nagiging may kakaharaping bagong sitwasyon sa buhay nila, and yet they will remember their past victory. Doon sa naging
tagumpay nila nung unang, dun sa naging battle nila before. Do you do that? Let's say, you encountered something in your life. Meron ka naging problema. Meron kang problema ngayon. The first thing that comes in your mind is not the problem itself. Paano ko susolusyonan to? Paano ko gagawin to? Sinong hihingan ko ng tulong? The first thing that comes into your mind, ay, Lord, alam ko before, na-encounter ko it's not the same problem, but I've been here before, no? And I just want to let you know, I just want to acknowledge, Lord, dineliver mo na ako dyan eh. No? I've conquered that before, hindi dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa'yo. And now that I'm facing this new struggle in my life, Lord, I know you will do it again. Remembering God's past faithfulness. Why do you think we are reading the Bible at tinuturo sa atin kung ano yung ginawa ng Diyos dati sa mga Israelites? Kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay ni Joseph? Kung anong ginawa ng Diyos sa buhay ni Abraham? Diba that's what we're learning every Sunday. Iba-ibang tao from the biblical times. We read about Jesus, we read about the 12 disciples, we read about Daniel, we read about Moses, David. Kabisado na natin. Yung mga storya nila, kabisado lang natin. But what I want to stress out today is that embracing new beginnings, if you're struggling to face this certain season ng buhay mo na ikaw mismo, alam mong maraming uncertainties. Kasi nga, hindi mo pa siya na-experience. So parang nagtatrial and error ka. No? Hindi mo alam kung anong gagawin. Tama ba yung gagawin ko? Paano ba ako makikihalubilo sa mga kaklase ko? Sana hindi terror yung prof ko. Tama kaya yung course na pinili ko? Or is this really the right company for me? Maraming uncertainties. Everybody say uncertainties. Walang kasiguraduhan. That's why we feel stressed. Kasi, lalo na yung mga magsistart bukas. Lord, hindi ko alam kung anong pagdadaan, kung anong sitwasyon ang ilalagay mo sa akin dyan. Bagong school, bagong workmates, bagong etc., etc., etc. To embrace, everybody say embrace, new beginnings, remember God's past faithfulness sa buhay mo. Sino dito yung may pagsubok na hindi pa nanalampasan? Nagtaas ng kamay. Sino dito yung merong na-experience na pagsubok na hanggang ngayon hindi pa niya nalalampasan? So lahat tayo naka-experience na. Tama ba? And most of you have conquered that certain part ng area ng buhay natin na nag-struggle tayo. So you already knew how it feels to be a victor. Hello? Kahapon may victor. Meron din namang mga natalo. Tama ba? Right now, siguro yung Team Mark, they're still in cloud 9, no? May pakagat-kagat pa ng medal yung iba. Enjoyin nyo lang yan daw yan, Mark. No? So everybody knows how it feels to be a victor, to be an overcomer. Everybody say overcomer. At maraming sitwasyon sa buhay natin na ang dumaan, na napagtagumpayan mo, sometimes you just ask yourself, paano ko ba ito na-conquer? Ikaw mismo hindi mo alam kung paano mo isasagot. Kung paano ka sasagot. Kasi alam mo, ikaw sa sarili mo, you cannot do it on your own. You cannot conquer this certain area ng buhay mo sa sarili mo lang. Alam mo kapatid, kapag hindi mo ma-interpret, or kapag hindi mo maunawaan kung paano mo nalagpasan yan, isa lang ibig sabihin, ang Diyos ang may gawa. So, during this new beginning or new season na papasukin ninyo, if there are still or there are a lot of uncertainties in your life,
remember God's past faithfulness sa buhay mo. Wala na naman akong pan-tuition. Enrollment na, ako pa enrolled. Yung mga kasama ko sa school, yung mga kabarkada ko, enrolled na lahat. Wali ko pa. Alalahanin mo yung mga pagkakataon na nag-provide ang Panginoon. It doesn't have to be yung pang-enroll mo. But I know there are parts, certain areas ng buhay natin na wala ka, kahit magkano, kahit kuseng, pero nag-provide ang Diyos. Humugot ka doon sa past victory mo. Walang tuition, hindi. Lord, alam ko magpo-provide ka kasi ginawa mo na yan dati. Tama ba? Sabi dito, just as God delivered the Israelites from an impossible situation, He can do the same for us. Hindi kailangan na maging Israelita muna tayo para i-deliver tayo ng Panginoon sa kung ano man pinagdadaanan natin. He can do the same for us. We may face challenges, uncertainties, or personal struggles as we enter this new season. However, by remembering God's past faithfulness, we can draw strength, hope, and confidence in His ability to provide new beginnings. Stress ka ngayon, alalahanin mo kung ano ang ginawa ng Diyos sa'yo. Number 2. Embracing God's promise of what? Renewal. Sige. Embracing God's promise of renewal. Moving on to the following verses in 18 and 19 from the same text. Basahin natin ulit yan. Sabi dyan, verse 18, remember not the former things, nor consider the things of old. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. As we embrace this coming season ng buhay natin, it's also important that you also need to let go of your past. Some of you here, some of you have just entered a relationship. May mga napakamot. Sabi ko, have just entered a new relationship. No. Now, ba't masaya ka, Jen? Now, entering a new relationship, magiging unfair ka sa bagong partner mo, no? If you talk about things from your former past, from your past relationships. Hindi ba totoo? Hindi naman, buti pa yung malambing. Buti pa siya dati, nililibre niya ako. Hikala. No? When we enter a new relationship, we let go and we don't remind ourselves of our past relationships. Hindi ba? Tama ba? Why? Kasi we look forward on this new season na kasama natin itong certain na tao na to na binigay ng Diyos. Hindi pa nakaka-relate sa ano. Again, embracing new beginning also requires letting go of your past. We realize that holding on to past mistakes, hurts, failures can hinder our growth and prevent us from experiencing the fullness of God's renewal. The Lord calls us to release the burdens of our past and place our trust in Him. Through this act of surrender, we open ourselves to the transformative work of God in our lives. Yung iba kasi sa atin, yung semester, no? Bit pa natin yung mga pinagdaanan natin, yung kabigatan nung naging na-experience natin nung nakaraang semester. Ayaw nating bitawan.
Ito yung malala. Professor mo siya last sem, ngayong bagong school year, professor mo niya na naman. Last semester, galit ka sa kanya kasi muntik ka na niyang ibagsak. Ngayon bagong school year, professor mo niya na naman. So ano nangyari? Kuya Sam, na-carry over yung galit ko last year. Dadalin ko dito sa bagong semester. Kasi siya na naman eh. Mga freshmen, huwag kayong mag-alala. May experience rin niya. Same professors now and then. Lalo na kung isang department lang kayo. Totoo, kahit ako meron ako ng experience na ganyan. Professor ko sa math, nung first year ako, nung second year, second sem, teacher ko niya na naman. Hindi siya di ba? Kaya lang, no choice ako. Hindi naman ako pwedeng mamili ng prof eh. Ang nangyari, eto pa, dahil nung the first year ko, mababa yung binigay na grade sa akin. So, worried ako dun sa panibagong semester na yun. Kasi baka, hindi na naman ako makapag-perform na maayos. Ayun, mababa na naman grade ang ibigay sa akin. Scholar ko nga eh. Diba? Some of you are just like that. We cannot let go of our past to embrace this new season na paparating. Bit pa natin yung mga bagahe natin from our past experiences coming into this new season. Alam nyo bakit? Kapag magta-travel yung iba sa social media, bumibili sila ng mga OOTD nila. Hindi ba napansin yun? Kami kasi, ni Ate Shay nyo, kapag magta-travel kami, mag-aayayan sa lalabas. Sabi niya, tara bili tayo ng pang OOTD natin. Nakamasan yan eh. Pare, okay na ako sa polo shirt, tsaka sa ganito. Sabi, tara, bili, ng pang, bakit? Kadami kong damit, sabi ko. Hindi ko nga masuot lahat. Hindi, para bago. Maganda tingnan sa picture. Sabi, oo nga, no. Dala mo yung bagahe, bit mo. Ang sarap pala mag-travel ng gano'n, no? May luggage ka, yung mga laman ng luggage mo bago din. Hindi yung mga dati mo nang sinuot. At some point in life, na-realize ko, sana ganun din sa buhay. Aron tayong papasukin na panibagong season ng buhay natin, yung dala-dala mo sa bagahe mo, hindi yung dati. Hindi yung mga dati mong problema. Hindi yung dating ikaw. Hindi yung mga pagkakamali mo before. Hindi yung mga shortcomings mo before. Hindi yung mga bagay na pinagsisisihan mo. Don't get me wrong, repentance is a must. We need to repent kasi makasalanan tayo. No? But coming into this new season, you cannot grow if you still look into the mirror and see yourself as ano bang talent mo? Ikaw, ang talent mo. Or you still see yourself as someone from your past. Kaya nga, di ba may mga nagte-testimony dito sa stage, dati akong ganito, dati akong ganyan, pero binago ako ng Lord. Tama ba? Yung dating ikaw, kailangan kalimutan mo na yon. Kasi yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. For the new has come, the old has gone. You cannot grow if you're still stressing yourself sa mga naging pagkakamali mo dati. Ang kailangan mo magawin, outgrow them. Everybody say, outgrow. Hindi ka pwedeng pumasok sa isang sitwasyon ng buhay na bit mo pa rin yung mga dati mong pagkakamali. Of course, you need to learn from your own mistakes, ha? Di ko sinasabing kalimutan mo yung naging lesson nun. Ang sinasabi ko, wag mo nang dadalhin. Wag kang makulit. Sabi, embracing God's promise of renewal. Kasi panibagong season, may panibagong inihanda ang Diyos para sa'yo. Yung mga
Di ba nagpapagupit? Parang, pag nagpagupit sila, parang bagong sila, na pagtagumpayan nila yung heartache, yung iyak nila ng mga ilang buwan, no? Nagpagupit sila kasi they look forward, kasi daw mainit. Yung iba nagpagupit na, nagpa-reband pa, no? Kaya kapag yung mga girls, 'di ba, nung college kami, kapag may mga klase kaming bagong gupit, yung hindi yung normal na gupit nila, kaka-break lang ba ng yun? Kaka-break nyo lang ba? Kasi nga, parang yun yung palatandaan nila na okay na sila. Baluyitang pelikulang kaya, One More Chance. Alam niyo yan? Hindi nyo alam. Okay. God's renewal is not limited to one aspect of our lives. He can bring transformation to your personal lives, restoring us from brokenness and guiding us towards wholeness. Ulitin ko God's renewal, hindi siya limitado sa isang aspeto lang ng buhay natin. As you enter this new season ng buhay mo, hindi sinasabi ng salita ng Panginoon na specific lang. Specific area lang ng buhay mo ang i-renew niya. No, specific part lang ng buhay mo, there is only a specific part of your life na doon ka lang pwedeng mag-look forward. Ang hindi. It can be holistic, sabi dito, toward wholeness. He can mend fractured relationships, if galing ka sa isang, alam mo yon? I'm not just talking about yung romantic relationship. Maybe you have just conquered something bad in your relationship sa family, kakaano mo lang, kaka-overcome nyo lang, kayo magpapamilya. Or sabi dito, He can mend fractured relationships, heal wounds, and reconcile estranged hearts. Dati galit ka sa Kanya, but into this new season, parang pagod na akong magalit. Nakakapagod na lang magalit. At alam nyo, resentment is corrosive. Ulitin ko resentment is corrosive. It destroys you from the inside. Parang kalawang. The more na you hold on to that anger and you don't release forgiveness to that person na nakapanakit sa'yo, the longer you hold the anger, the resentment in your heart, walang ibang nasisira kundi ikaw. Parang kalawang na sumisira sa loob. You look good on the outside, parang walang problema, but on the inside, ang daming negativity, there's unforgiveness, there's a lot of, yung mga hindi magagandang experience, andi dito pa. Ayaw mong i-release. Everybody say, resentment is corrosive. Therefore, as we embrace God's promise of renewal, we must approach it with open hearts and a willingness to let go of the past. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Kaliwa, kanan. Sabi mo sa kanya, i-let it go mo na yan. And last point, number 3, responding in faith and expectation. Responding in faith. To embrace these new beginnings, number 1, sabi dun sa first point, you need to remember God's past faithfulness. Number 2, you need to embrace God's promise of renewal. Lahat bago. And number 3, to embrace new beginnings, of course, kailangan mong mag-respond with faith and expectation. Hindi pwedeng papasukin mo itong bagong sitwasyon na to nang wala kang expectation galing sa Diyos. Ay Lord, ayun na naman. Bagong semester na naman. Panibagong pasakit na naman.
You're already you're already seeing yourself na, ito na naman yung mga sleepless nights. Ilang gutom na naman kaya ang titiisin ko? Lalo na yung mga nagdo-dorm. Bisa akong magluto, pwede. Amimiss kita sopas ng mako. Kaya mo, tsuko Kenny. Sabi dito, to embrace new beginnings, respond with faith and expectation. In the final verses of our passage, in verse 20 and 21, can we read that? 20 and 21. Sabi dyan, the wild beasts will honor me, and the jackals and the ostriches, for I give water in the wilderness. Jackals, yan yung parang mga semi-aso ng mga wild animals, no? Ostriches, bali yung ostrich. The largest bird, no? The wild beasts will honor me, the jackals and the ostriches, for I give water in the wilderness. Rivers in the desert to give drink to my chosen people. The people whom I formed for myself, and that they might declare my praise. Respond with faith and expectation. Huwag tayong gumaya sa mga Israelites na wala silang mainom, may reklamo lang. Moses, papatayin mo ba kami dito? Moses, nagugutom kami, wala kaming makain. Gusto mo ba kaming mamatay dito? Lord, maranap ko, Lord. Di ba? They complain all the time. Bagong season ng buhay nila, kakalaya lang nila. From years, 40, ilang years ng slavery sa Egypt, ha? Now, they entered this new season kasama si Moses kasi nga gusto silang dalhin ng Panginoon dun sa sarili nilang lugar, no? Now, ang naging response nila is with faith and expectation. Sino ba naman, tingnan nyo ha, saan kayo nakakita na yung dagat mahahati? And then magiging dry yung sahig para makadaan ka. Sinong may kayang gumawa nun dito? Kaya ba ni BBM yon? Nung baha sa Maynila? Easy. Kung ganun lang sana kadali, no? Sana walang mga sasakyang nasiraan, nahahabol ng insurance, walang mga bahay na inanod, walang mga casualties. Sana kung ganun lang kadali, yung naging sitwasyon natin itong week na to, may stress ko tutuman. Kasi tsaka kami QC eh. No? Anong araw yon? Wednesday? Wednesday morning, yung walang tigil ang ulan sa Quezon City, Wednesday morning, 3 a.m. Alam niyo yung tunog ng NTC sa mga cellphone? Sa totoo lang, medyo metro ako ka rin. Yung tunog niya kasi, syempre hindi mo naman in-expect, no? Talagang nagsasend ng signal coming from the network na red rainfall warning. Metro Manila, from 3 a.m., walang tigil. Tapos kinabukasan, pagising namin, ang aga-aga niya nagising, tataka ko, kaaga nang nagising natin sa inyo. Yun pala, tinitingnan niya na yung status kung makakapasok ba siya or hindi. Kasi nga, baha. So, during the whole day, hindi siya nakapasok, nandun lang kami sa bahay, yung mga kapitbahay namin, nahingi pa. Yung mga kapitbahay namin, dahil yung mga unit nila, pagpasok mo sa kanila, yung flooring pababa. Alam niyo yan? Imbis na naka-elevate, yung kanila, pagpasok mo, kailangan mong humakbang pababa para kang bumaba ng hagdan. So, anong nangyari? Binaha sila sa loob. Nag-overflow yung toilet, nag-overflow yung drain, kasi nga, baha sa labas, saan pupunta yung tubig. So, binaha yung loob nila, as early as 3 a.m. daw, talagang hindi sila tumingin ng news, ang weather update, no? Yung mga tubig na naipon sa flooring, parang nilabas nila para hindi ma-stock. May pagala, kasi walang tigil yung ulan, no? Until such time, na mga bandang 9 or 10 o'clock na, nag-decide sila, hindi, ayoko na, pagod na ako. So, ang ginawa nila, frantic sila, alam niyo yung frantic? Yung panic, nagpapanik na sila kasi nga yung mga gamit nila sa loob nandoon, nilabas nila lahat.
Sakto dun sa kabilang unit namin, may mga units na hindi pa tapos. So lumipat sila doon kasi nga as in baha. Yung malago kong asawa, buri na pa, sali kong pandesal. Totoo. Paglabas ko ng gate, parang dagat. Dahil yung street namin, pag ganun siya, inclined, no? So yung baha, as in mabilis. Hindi siya yung parang stuck lang, hindi na sa steady. As in yung tubig, parang ilog, as in umaagos talaga. Ay, buri na, sali kong pandesal. They complain, yung mga kapitbahay, complain. Ba't kasi ganyan yung unit namin? Sabi nung may-ari, papagawa niya. Talagang stress. Alam mo yun, yung kahit yung bahay nyo okay naman, no, kahit yung unit namin okay na, wala namang problema kung maliban doon sa tumulo sa taas. Kami safe naman, pero dahil ganun yung nasa paligid namin, may stress ko. Sa totoo lang, itong Wednesday na to, itong walang tigil yung ulan, talaga na stress ako. Tapos sabi pa nung Lamesa Dam, magpakawalaya ka nung danom. Yung Lamesa Dam, 8 kilometers lang from sa amin. Kasi nga, di ba, yung Marikina River, tumaas, nanonood kayong balita. Di ba, at the end of the day, when calamity comes, you forget about these content creators and you focus on the news. And yet, we take this journalist for granted. Hindi ako pro-journalist, no? Sinasabi ko lang yung totoo. Kahit panoorin mo si Sergey Bin nung panahon na binabaha kayo, hindi ka masaya. Binabaha na kayo, Sergey Bin pa yung pinapanood mo. Hindi ako against kay Sergey Bin, ha. Lifestyle, siya, most followed content creator in lifestyle. No? Pero sinasabi ko lang, nung mga sitwasyon na yon na baha, walang tigil ang ulan, you stick to the news. Refresh ka pa ng refresh ng newsfeed mo. Ilang meters na kaya yung Lamesa Dam? Sabi, 80.15. Ako nakakalingwan, 80.15 meters, magpapakawala ng tubig. Tapos every minute may update. Kasi pag nag-release ng tubig yon, yung mga low-lying areas sa QC, as in, lulubog talaga. No? I don't know kung ano na-experience dito sa Pampanga. I think the next day, no? The next Thursday ba yung naging maulan? Thursday? Wednesday din maulan. Tingnan nyo yan, ha. Ano ang reason daw bakit ganyan na na-experience ng parang hindi na normal yung baha, hindi na normal yung ulan? In the last, kasi kilala si Ondoy. Si Ondoy noong 2009, naalala ko tuloy yung na-experience ko nung na-Ondoy kami. Nung Ondoy kasi September 2009, nasa Manila ako, freshman. Nandun ako sa dorm. Ang dorm namin, buti lang, 3rd floor. Pero syempre, wala kang ngapangan. Kasi lang yun, bed space, di naman pwede magluto. So talagang kailangan mo lumusong sa baha during that time para makakain ka nung panahon ni Ondoy. Yet, naalala ko, yun yung una at huling beses na sumuong ako sa baha. Lalo na sa Maynila. Iba doon. Kaya itong year na to, itong week na to na sabing ang dami nagbaha, naalala ko na naman. Tayo magpasariya pang pandesal. Nabalo may trauma ko kang Ondoy. Sabi nila, culprit, climate change. Tama ba? But I don't think so. This is prophesied. No? In the book of Revelation. Abnormal weather, earthquakes, tsunamis, etc., in the coming days. So, as Christians, it's not surprising at all. Pero syempre, you can't say na hindi ka nakaka-experience, hindi ka nakakaramdam ng takot, no? But this is what I want you to remember, young people. Whenever we face these calamities, we're just like Noah. We sail above the flood with our loved ones. Hindi mag-isa si Noah. No? May kasama siyang aso.
lahat ng klase ng hayop, no? Kasama niya yung pamilya niya sa loob ng ark. And this is the promise of the Lord. In face of calamities, we're like Noah. Amen. This new season, expect, respond with faith and expectation. There is deeper purpose behind God's provision. It is not just for our benefit. It is meant to equip us to be witnesses of His glory and goodness in the world. Sabi ko kay Nori nun, kasi gusto niya mag-choir eh. Kaya lang hindi pwede kasi may Saturday class siya. Ngayon, sabi niya sa akin, nung nag-start yung bakasyon niya, Kuya Sam, pwede ba akong pumasok sa choir? Kasi nga, wala naman siyang ginagawa sa bahay, tsaka wala siyang pasok. Sabi ko, sige. Ikaw lang naman yung naantay ko eh. Tapos, kinumusta ko yung schedule niya. Kasi balo ko, Holy Cross siya mag-aral. Kapag Holy Cross ka, automatic meron ng weekend class. Tama ba? May mga freshman ba dito from Holy Cross? Do you have Saturday class? Darren? May Saturday class ka? Meron. Imposibleng wala. Si Dur nga wala eh. Nokoron niya yung Dur. So, Holy Cross. Pag-pray natin, kasi si Dur hindi pa niya sinusukuan talaga. Hindi, Kuya Sam. 10 hours Sunday? From 8 to 5? No ka manakit. Kaya lang, dahil konti ata ang mga teachers, kaya no choice sila. Kasi mga part-timers, no? But pray for your schedule. Pray for your schedule. Si Dur, di pa niya sinusukuan. Ayaw niya sukuan talaga yung ano niya, yung Sunday class niya. No? Respond with faith and expectation. So sabi ko kay Nori, o paano yung ano mo, pasukan mo na to? Paano pag nagka-Saturday class ka? Hindi ko po alam. Kasi mag-train niya eh. Eh yung training namin, hapon, alauna hanggang 2:30. Sabi ko sa kanya, ganito kapag pumasok ang bagong semester, nakapag-enroll ka, nakuha mo yung schedule mo, hindi ka binigyan ng Saturday class dahil magka-choir ka, gusto ko mag-testimony ka sa harap ha. Sabi ko sa kanya, yun yung deal namin. Kapag hindi ka nagkaroon ng Saturday class dahil gusto mo mag-choir, pinakinggan ng Lord yung prayer mo, gusto ko magte-testimony ka sa youth service at saka sa main service. So without further ado, may pasok po siya ng Saturday. Akala nyo wala, no? Yung iba, without further ado, papalakpak na sila eh. But this is what I tell them, no? Lahat ng college students, you know, for the next 1 month, lahat hindi pa final. Di ba? Magpapalit pa ng professor, magpapalit pa ng schedule. Ngayon, kung talagang para sa'yo talaga yung pinagpe-pray mo sa Panginoon, no? Hindi, kahit sino walang makakatanggi. Kahit si BBM pa. Di ba, Nori? Kala nyo, magte-testimony siya. Malay nyo naman, in the coming weeks, sasabihin niya, binalik na napalitan po yung schedule ko. Ganon din si Dur. This new season na paparating, young people, I want you to respond with faith and expectation. You hate your schedule? Pray. As early as now, pray. Lord, gusto ko pag Saturday, Sunday, church. Lalo na pag Sunday, Lord. Siguro naman, meron pa bang ibang university dito na merong Sunday class? Si Abby daw, sabi niya kahapon. Adel, may pasok daw ng Saturday, Sunday. Nananaginip lang siya. Huwag kayong magalala. Nananaginip lang siya. O, tinan nyo. O, diba? Eh, ako naman.
And this new season, young people, lalo na yung mga bago yung school, bago yung classmates, don't forget the reason why you were, hello, young people, yung mga bago yung school, mga bago yung classmates, mga bagong teachers, professors, don't forget, huwag niyong hubarin yung pagkakristyano natin kapag pasok tayo sa school. School, yes, school is meant to study and to learn, to prepare for your future. But as Christians, we have a responsibility. We have a calling, specific calling sa mga buhay natin. Invite your friends, invite your classmates. Mga adulgrations. Ganun ba? Tama ba yung tawag ko sa inyo? Ganun ba? Mga adulgrations or mga holy children. Hindi ko alam kung anong tawag sa kanila eh. Kasi marami sila eh. Holy childs? Kasi adulgrations, past, plural. Holy child, singular lang yun eh. Ano ba plural ng child? Eh di holy children. Or kahit sang school kayo mapadpad, saan kayo dinala ng Panginoon, huwag nating kakalimutan. This coming semester, isama natin sa mga goals natin yon na, Lord, I don't just pray for good grades. I don't pray to pass magandang environment sa OJT ko, Kimpel ko. No? I just don't pray for that, but I also pray that you will use me so I can lead my friends and my classmates to you. I can bring them to church para ma-experience din nila kung ano yung na-experience ko. Hello, pwede ba yon? Hello, young people? If all of us will agree and will just, yung talaga magpo-focus tayo sa ganon, 2 months from now, hindi na tayo kasya dito. Kaya nga si Ate Jera nyo, nagpa-planning siya for, campus ministry eh. Hello? Sino dito gusto mag-participate doon? Alam niyo yon, ang sarap tingnan, paglabas nyo sa school, Wednesday, diretso kayong church, tapos naka-uniform pa kayo. Tapos, andi dito kayo midweek service, nagpupuri tayo sa Panginoon, mga naka-uniform galing sa work. Alam niyo, that's what I visioned. Kaya sinabi ko kay Pastora, let's have a midweek service. Sabi ko kay Pastora, I saw countless students coming out, exiting their universities, their schools, going straight to churches at 5:30, hindi para gumala, hindi para gumawa ng kung anong mga peta-peta. They are going straight out of their schools, coming out of their jobs on their uniforms, coming into church to worship. Hello? Pwede ba yun? So don't stressed out, don't be stressed if parang unfamiliar yung territory. Tandaan mo, anak ka ng Diyos. Walang unfamiliar sa mga anak ng Panginoon. You always shine. Out of all the students, if you are a child of God, you will always shine. You will always, ikaw lagi kumbaga, pabor na sa'yo. So don't be stressed. Terror prof, sige, terror prof. Halika dito. Mag-usap tayo. Mababa magbigay ng grade, hindi ako worried. Kasi gagawin ko yung part ko. Hindi ako magpupuyat, mag-aaral ako ng maayos, bahala na si Lord. Di ba? Mga young professionals or mga professionals, bagong office, bagong workmates, mabait na manager, lagi akong binibigyan ng leave. Or yung iba sa inyo na still waiting, while waiting, worship. While waiting, praise. Amen? Can we all stand up? So don't be stressed. First of all, worry is not, welcome sa kaharian ng Diyos. So there's no such thing as worry kasi everything is provided sa kaharian ng Panginoon. Tama ba? Hello? Anong tawag sa mga taga-Kamba? Ayan na naman ako eh. Ha? Kambanyans. Sa mga Hustino? Hustinians, ha?
Eh, yung mga, mga, tawag doon, Dabsu. Dahil honor niya. Okay. Assumption. Assumptions. Meron pa ba akong school na hindi nabanggit? Exact. Anong tawag sa mga students ng exact? Ha? Anong tawag sa inyo? Exactions. Exactions. Meron pa ba akong hindi nabanggit? Sabi sa kautod. Ay, pisaw. Oo nga pala, pisaw. Ha? Yun yung tawag sa inyo mga estudyante ng pisaw, Soaring Eagles. Seryoso? Parang dyan. Tama-tama pala sa iyo yung team mo, no? Holy Cross. Crucians. Hallelujah. Nakakaingit naman kayo. Sabi ni Nico. So whether you come from or you're about to enter this new universities na mga sinabi nyo sa akin or yung mga sinabi nyong mga tawag sa inyo, after 4 years of staying the same campus, now bago, no? Don't be stressed. Don't worry about your future. You know what I like about God handling being sovereign over time? Hello? This is what I like about God, being sovereign over time. Ibig sabihin, being sovereign over time, walang past, walang present, walang future sa Kanya. There's no such thing as past, future, and present. Why? Because unang-una, kung ano man ang past na meron ka, it doesn't matter sa Panginoon dahil binago ka na niya. No? And it also doesn't matter what your future holds. Why? Because He's already there. Hindi pa man nangyayari, ando dun na siya. Hello? Hello? So why worry if the Lord is already holding your future? Meron na siyang nilaan na plano para sa'yo. 2 years from now, 3 years from now, I will prepare for my board exam. And then, a year after that, may item na ako. Balo ko na yung item, ne? Pastor Jing kasi 4 years or 5 years from now, I'm preparing for something big. But also remember that during your last 4 years sa school, or this coming 5 years sa mga freshmen ngayon, hindi ka iniwan ng Panginoon. So when you reach your dreams, when you have reached your goals in career-wise or sa school academic-wise, always remember that for the last 4 years ng pag-aaral mo, never kang pinabayaan ng Panginoon. Karamihan kasi sa mga professionals, kapag nakagraduate, na kinakalimutan na yung church. Pwede ba ako makahingi ng BGM? Jasper? Totoo. The reasons why most churches don't grow, because when students graduate and they started looking for jobs, they find jobs, nagtatrabaho na sila, they forget about the church. Diba, nagsipag abroad na. Naalala ko to kasi ito yung, kumbaga, iniiyak nung papa ko before when he was handling the youth during his time. Marami siyang mga hinandal na kabataan na ganun ang nangyari. And looking at you today, God reminded me of the same prayer na pinagpipray ng papa ko before. Na in our challenging situations during our university years, God has never abandoned us. No, God has provided for you para makapag-aral ka. Though there are struggles, but still you have conquered it every day. No? Parang may mga pagkakataon, hindi mo alam sa mo hahanapin, sa nahanapin ng parents mo, yung pang-tuition mo, but God provided for you. Right? And now that you have reached your dreams, 2 years from now, or in the coming years for some of you,
You pass your board exams, you got a good paying job, no? Huwag natin kakalimutan ng church. It should be the other way around. Instead of forgetting the church, mas lalo tayong maging active. Kasi, Lord, hindi ko mararating kung ano ang meron ako ngayon kung hindi dahil sa guidance mo. I will never be a let passer. I will never be an engineer or anumang career ang tahakin ninyo if hindi dahil sa'yo. For the last 5 years, 4 years ng pagstay ko sa university, you have been so faithful. You have provided for me. Though my parents are struggling, but you're still good. You have provided for me. And now that I am here, Lord, all praises, all glory belongs to you at never kitang kakalimutan. Can we raise our hands? Let's thank the Lord for these new beginnings. Let's embrace this renewal na this new season na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Lay all our worries at the throne of God. Let's do our part and let God handle the rest. Let's pray. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat. Dahil naging tapat ka sa akin, sa aming mga buhay, sa aming pag-aaral, sa aming pamilya, sa aming mga sources of income. Lord, truly you have been so good. And now that we're entering this season, for some of us, there are a lot of uncertainties. There's a lot of things that we consider. But Lord, it doesn't matter anymore. Dahil alam namin, Panginoon, kasama ka namin. Lord, we pray for friends that will lead us to you and help us grow more, Panginoon. Surround us with individuals, Lord, that can help us achieve our dreams. Surround us with people, Lord, that will help us be a better Christian, that will help us grow spiritually. And we pray for our parents, Panginoon, lahat ng mga magulang na nagpo-provide ng aming mga pangangailangan. We declare strength that comes from you. Lord, salamat sa kanilang mga buhay. We are grateful na sila ang aming mga naging magulang. And that they are willing to sacrifice everything just so we can finish what you have started. Maraming salamat, Panginoon. We pray, Lord, mas palakasin mo pa sila, Panginoon. Use them mightily. Higit sa lahat, Panginoon, gamitin mo ako para masimulan yung apoy, Panginoon, na ma-experience din nila kung ano ang na-experience ko magmula nung nakilala kita. This coming semester, Lord, I will lay everything at your throne. I pray for your encouragement. Pray for your wisdom. And I let go everything na na-experience ko in the past. And I look forward to these brand new things that you have in store for me. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. I bless each and every one of these young people right here. And for those who are not here, Lord, I pray for Ethel for complete healing right now in the mighty name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa mensaheng naibahagi. We entrust everything to you. Lord, make us remember of our past victories so we can tackle and we can look forward kasama ka. Maraming salamat sa iyo ang kapurihan, ang kapasalamatan sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen.